Dahil nga first time namin dito sa Rizal, first gala din namin ngayon 2024. Abay kung hindi pa talaga nag-birthday yung pamangkin ni Indo, ay hindi pa kami talaga lalabas ng bahay at makakapaggala. Pagkatapos nga naming magkape ay nag-umagahan na rin kami at talagang pinagluto din kami ni Ate Lynn ng adobong baboy. Habang masarap nga naglalaro si Gio ay abay taktak naman ang kain ang ama. Kumain na kayo ng marami kasi mapapalaban talaga tayo guys. So pagkatapos nga namin kumain ay hinanda ko na yung pansit na aming lulutuin para sa birthday ng pamangkin ni Indo. Habang ako lang yung naiwan dito sa bahay nila ay pinalabas ko muna sila para bumili ng mga ilang pirason lamang gulay na panglahok nga dito sa pansit na talagang ito lang yung handa nila. Ang sabi kasi ni Ate Lynn, ito lang daw yung kaya nilang lutuin. Kaya nagpursige naman kami na kami na lang pong apat ang magluluto para sa 4 na kilong pansit. Para mas mabilis naman yung pagluluto natin na ay binabad ko muna siya sa tubig. Dahil nga kulay dilaw yung ating pansit canton. Pag kulay dilaw kasi yung balot ng bihon, medyo matigas siya, tsaka medyo dry kahit na nakababad na siya. Naghanda na nga kami ng mga kakailanganin. Dahil nga wala sila ditong pamukpok sa paminta, ay gumawa na lang ako ng paraan. Meron nga pala akong nakuhang gulok o kutsilyo. Medyo kunting ingat lang nga po talaga kasi kapag nagkamali ka ay talagang patay ka din talaga. Pukpukin lang natin ang pukpukin yung paminta para mas maging malasa siya. Ay oo nga pala, naggala talaga kami dito para lang magluto ng pansit. Talagang pandayo talaga yata kaming apat. Ito talaga yung unang gala namin tapos unang dayo din ang pagluluto para sa handaan ng birthday party. So simpleng birthday party lamang yung aming ihahanda at ipapakita ngayon sa inyo. Kaya pasensya na guys ha, ma-share ko lang yung unang gala namin 2024. Katulad nga ng sinabi natin, abay talagang pukpukin na nga lang natin to ng pinong-pino hanggang sa madurog. Meron nga po pala kami ditong Wagyu beans, carrots, at repolyo na kalahati. So, pagkakasyahin lang namin yung konting-konting gulay para sa 4 na kilo na pansit. So, habang wala akong ginagawa ay talagang hindi ko kaya talagang pirasang-pirasangin yung Wagyu beans na yan. Kaya pinaubaya ko na lang sa aking mahal na asawa. Habang naggagayat nga siya ng Wagyu beans at repolyo pati nga carrots ay kinukwentuhan ko siya ng malala. Naaalala ko lang dati nang bagong sama kami. Malapit na ang Valentine's Day, baka naman may pa-surprise ka dyan. Dati-dati pa may chocolate pa siya. Nung katagalan nung nanganak na ako at nagkaroon kami ng anak parang utay-utay na din nawawala. Pagkatapos nga naming hiwa-hiwain ang lahat ay nagpadapog na kami sa labas. Sabi ko nga sa mga boys as mag-umpisa na kaming magluto para naman makapagala na kami kasi may mga dapat kami talagang puntahan dito. Pero dahil nga daw kami ang bisita ay kami daw ang magluluto. Talaga namang iba na talaga ang panahon ngayon. Kung sino ang bisita, siya ang may parang birthday na talagang siya ang magluluto. Inuna ko na nga pala yung talagang ginisa at ang aming mastermind sa pagluluto ay yung 3 boys. Pagkatapos nga naming maggisa ng sibuyas at bawang ay nilagay na namin yung karne. Medyo fast forward lang guys, nilagay na rin namin yung kikiam at ginisa lang namin siya. Isusunod na din namin yung mga gulay para sabay-sabay na naming halu-haluin. Inuna lang namin yung Wagyu beans para kasi medyo matigas-tigas kasi ang Wagyu beans para kapag kinain mo ay hindi naman siya masyadong half cook. So, sinunod na rin namin yung repolyo at mga iba't ibang gulay. So, natapos na nga kaming magluto ng ibang kasangkapan para sa toppings, ay naghanda na talaga kami ng para sa tubig, para sa pansit. Uy, tignan nyo nga naman, hindi pa kami nakakapagluto, ay meron na nagbantay na batang paalig-aligid sa mga pinagluluto namin. Ganito ba talaga kami kasarap magluto? Shoutout nga pala sa aming kasamang 2 binata na chicks daw yung pinunta nila pero pagdating namin doon ay hindi namin nakalain na pandayo pala sa pagluluto yung pinunta namin.
So nagpapasalamat na rin talaga kami kasi nandyan yung dalawang boys na binata. Hindi man sila nakahanap ng chicks at wala man silang nakitang mga dalaga doon. Uy, mga dilingding doon. Pero may nakita naman kaming handaan na talagang makakakain at busog na busog kami sa pag-uwi. Dito ay para na kaming nasa heaven, dalawa ng asawa ko. Naglagay na nga rin pala kami ng tubig, toyo at iba pang kasangkapan na talagang panluto talaga sa pansit. Kasi uunahin din namin yung mga ibang kasangkapan na mga gulay. Tapos napagbabad na rin naman kami ng bihon. So, magpapakulo na lang kami ng talagang pangsabaw sa aming pansit bihon. So, nilagyan na rin namin ng mga toyo at iba't ibang paminta dito. Pagkatapos namin timplahan yan at halu-haluin, ay ilalagay na rin namin yung pansit bihon. Pagkatapos ng kumulo ang aming sabaw, ay ilalagay na nga namin na ang pansit bihon. Kinamay na ni Utep kasi nga hindi daw masandok talaga at medyo matigas nga ang aming pansit bihon, guys. So hindi nga lang namin alam kung talagang kasya ba talaga yung kawa namin para sa aming pansit. At sa sobrang sipag nga namin ay bigla na lang kaming nakaisip ng kung ano-ano na naman. Dinagdagan namin yung pansit na handa ng aming pamangkin na si Nashi kasi nga nakakaawa siya. So naghanda kami ng bilo-bilo at magluluto din kami ng bilo-bilo para hindi talaga kami makalimutan ng mga taga Marilao. Habang busy kaming magpabilog ng mga ulo nila, na magpabilog ng bilo-bilo, ay medyo nagkakwentuhan din kami ni Usep ng medyo tungkol sa mga babae niya. Chat lang. So ano pang hinihintay nyo? Binata yan si Usep. Uy! Na natapos nga namin bilugin ay sinalang na nila agad-agad ang ginataan. Nung kumulo na talaga siya at nalagay na ang pagkasabay-sabay ng mga piraso ng saging, ube, asukal at condensed at sabaw ng buko na pinagkayod-kayod na nagmula lamang sa tinidor dahil walang pangkayod, ay natapos din namin ang bilo-bilo. Nang kumulo na nga ay nilagay na nga namin ang bilo-bilo na nagawa namin ni Usep. Para naman kahit papaano ay may laman tiyan ang aming paggagagala. Mag-aakyat pa kami guys sa bundok. Yun talaga yung pinunta namin dito. Pero ganito ang kinalabasan. So yan nakikita nyo na yan. Ay yan nga po pala yung aming pupuntahan at aakyatin. Dahil nga gustong-gusto kong pinapahirapan ang akin sarili, ay talagang aakyatin ko talaga guys ang bundok Makiliw. Uy, nagbigay na naman ng pangalan pala, desisyon yan. Sabi nga ho nila ay huwag kaming ismulin. So nakakapagod ho talaga ang pag-aakyat dito sa bundok. Pero medyo banayad lang din po talaga at kayang-kaya din po talaga ng PWD na katulad ko. So dahil nga malapit na kami sa kinagihasnan at nasa gitna na kami, dala-dala pa talaga namin si Gio. Diyos ko. Ito talaga yung the best ever. Nagalaan namin for 2024. Umakyat kami agad ng bundok. Daig pa namin ng mga unggoy. Pero guys, kahit na sobrang nakakapagod yung pag-aakyat mo dito, ay magiging sulit din talaga guys yung view at ganda ng mga makikita mo sa bundok na ito sa taas. Nasa kalahati pa lang ako ng bundok nito. Nauna na sila, naiwan na ako dahil sobrang bagal ko nga daw. Medyo banayad lang din talaga yung daan kasi may mga hagdan-hagdan din siya. Pero pagdating mo sa gitna ay makikita mo talaga na maganda talaga yung view. So, nasa taas na nga ako at nauna na nga ang mga kasama kong nagpa-picture. Ayan, so makikita nyo, yung mga hagdan-hagdang pala yan, makikita nyo yan dyan guys.
Talagang the best yung nasa taas ka na. Medyo may karamihan lang din talaga yung mga pataba na nakikita nyo dyan, yung mga itim-itim. So kapag So, nauna nandiyan na ka na naman sa sila tuktok sa ng akin. bundok na yan, sobrang ganda ng view. At sobrang enjoy na enjoy din talaga ng anak ko ang hangin. Kapag narating nyo to dito guys, ay hindi talaga kayo magsisisi. Yung dalawang bikers na kasama kong yung voice sa pagod sa pagluluto, ay talagang enjoy na enjoy din sila sa pagpipicture at kumuha din talaga ng mga video. At dahil nga na-enjoy ng mag-ama ang bundok, ay dito pa talaga sila nag-practice ng paglalakad mag-ama. Yung konting pagkakamali mo lang at pabitawan mo lang ang bata ay talaga namang gugulong. Balik! Sa punto na to ay wala akong katitigil kundi magsaway sa dalawang ito. Dahil nga birthday ni Nash, ay dito ko na rin siya pinictorial magkapatid. So dahil hirap na hirap din talaga akong i-pictorial siya dahil binibili yung mga ngitiin niya at hindi siya marunong ngumiti, ay sinama ko na yung kanyang kapatid. So, dito sa taas, sobrang enjoy na enjoy ang mga bagets at enjoy na enjoy din talaga ang aking mag-ama. Pati yung dalawang riders at bikers na kahit dito sa taas ng bundok ay nakakaya pa talagang mag-bike. Diyos ko! Parang hindi nila mahal yung kanilang mga buhay. At dahil nga naisipan din talaga namin na pumunta sa kabilang bundok para marating din namin yung mas mataas pa doon na view, ay talagang sobrang matigas ang aming ulo. At kahit napagod talaga kami, hindi pa talaga kami nakontento. Ayan nga po pala yung aming napuntahan. Yan yung view na talagang inaasam-asam namin ngayong Gala 2024. May dalawa kaming kasamang mga binata dyan na mga bikers at kaming mag-aama at mag-iina. Ayan, yan nga po pala yung talagang pinunta namin dito sa Rizal, Kalintaan. So, napakaganda, napaka-fresh, napaka-fresh ng hangin. Sobrang nakikita nyo dyan. Sobrang dami din talaga kasi ito ay pastulan. So, hindi mo siya talaga ng mga ibang kabataan na pupunta dito. Ang nakakaalam lang dito guys ay yung mga taga dito sa Marilao. So, hindi nila palaging napupuntahan. So, kami excited. Hey! Dio! Sa amin, sa Burgos. So, magkakaiba ng mga places. Kaya pinuntahan na lang din namin. At worth it naman guys, yung 150 na allowance namin panggas lamang at talagang maglalakad ka lang papunta sa talaga sa bundok. At dahil nga uuwi na kami, ay hindi namin talaga kakalimutan kumaway sa inyo ng bonggang-bongga dahil nasulit namin yung 150 namin sa view na maganda na ito.